Ito ang kwento ng malupit na realidad na nangyayari sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang pagkakakidnap at pagkakabihag ng mga tao sa loob ng mahabang panahon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga nakakakilabot na kwento ng mga biktima ng kidnapping na hindi lamang nawalan ng kalayaan, kundi pati na rin ng kanilang personal na buhay at katahimikan. Alamin kung paano nila hinarap ang matinding pagsubok at kung anong epekto ang iniwan nito sa kanilang buhay. Nawala si Fusako Sano habang naglalakad pa uwi mula sa kanilang paralan kung saan nanood siya ng isang baseball game. Walang nakaalam kung ano ang nangyari sa 9 na taong gulang na bata hanggang makalipas ang maraming taon. Nang tumawag sa pulis ang isang 73 taong gulang na babae dahil nag-aalala siya sa kalusugang pangkaisipan ng kanyang anak. Noong November 13, 1990, pinanood ni Fusako Sano, isang 4th grader, ang isang baseball game sa kanilang paaralan. At pagkatapos ay naglakad pa uwi. Hindi na siya nakarating sa kanilang bahay. Nawala ang 9 na taong gulang na bata nang walang iniwang bakas. Malawakang paghahanap ng pulisya ang isinagawa, ngunit wala silang natagpuang anumang palatandaan sa kinaroroonan ni Sano. Tumawag lamang ang ina ni Sato sa pulis nang matakot siyang maaaring patayin siya ng kanyang anak. Tumugo ng pulis sa bahay sa Kashiwazaki, Niigata Prefecture, Japan, kung saan nila natagpuan ang 19 na taong gulang na si Fusako Sano. Ang batang nawala nang walang bakas, 9 na taon at 2 buwan na ang nakakalipas. Agad na sinabi ng dalagita sa mga pulis ang kanyang pangalan at ang kanyang kwento. Inabdak ako malapit sa paaralan ng isang lalaking pinilit akong sumakay sa kotse. Sa loob ng 9 na taon, hindi ako nakalabas ng bahay. Ngayon lang ako nakalabas sa unang pagkakataon. Nakatira ng halos tapat lamang sa isang police substation at 33 milya mula sa lugar kung saan siya dinukot ang bahay na tinitirhan ni Sato at ang kanyang ina. Ang naging tanging mundo ni Sano sa loob ng 9 na taon. Ilang buwan na nakatali si Sano matapos siyang dukutin. Hindi siya pinapaligo ni Sato at hindi siya pinapayagang manood ng TV hanggang sa huling taon ng kanyang pagkakabihag. Madalas siyang bubugin ni Sato at gumagamit pa ito ng stun gun bilang parusa. Bagamat kalaunan ay tinanggal ni Sato ang tali, itinatago pa rin niya ang dalaga sa itaas na palapag ng bahay. Ang kanyang ina ang gumagamit ng ibabang palapag, hindi siya kinasuhan at itinangging alam niyang may batang nakakulong sa bahay. Pinaghihinalaan ng pulisya na alam niya dahil bumali umano ito ng feminine hygiene products para kay Sano minsan. Nagiging marahas naman si Sato tuwing lalapit ang ina sa itaas na palapag. Sinabi ni Sano sa pulis na kalaunan ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran at sumuko na sa pag-asang magiging malaya o makakasama pa niya ang kanyang mga magulang. Masyado siyang natakot kay Sato para magtangka ng pagtakas. Madalas siyang pagbantaan nito at siniseryoso niya ang mga banta. Pagkadakip kay Sato, dinala siya ng mga otoridad sa isang psychiatric hospital kung saan siya nanatili ng 1 buwan bago napagpasyahan ng mga psychiatrist na kaya niyang humarap sa paglilitis. Kinasuhan siya ng pulisya sa pagdukot kay Sano. Umamin si Sato sa pagdukot. Gayunman, ayon sa batas ng Japan, 15 taon lamang ang pinakamataas na parusa para sa kanyang kaso. Nasintensyahan siya ng 14 na taon, ngunit binawasan ito sa 11 taon sa apela. Kalaunan ay ibinalik ng Korte Suprema ng Japan ang orihinal na 14 na taong sintensya. Si Amanda Berry ay isa sa 3 kabataang babae na binihag ni Ariel Castro sa kanyang bahay sa Cleveland sa loob ng halos 10 taon. Ang kanyang matapang na pagtakas noong 2013 ang nagbigay daan upang mailigtas din ang iba pang biktima. Sina Michelle Knight at Gina De Jesus na nawala noong 2002 at 2004. Noong Abril 2003, isang araw bago ang kanyang 17 kaarawan, pauwi si Berry mula sa kanyang trabaho sa Burger King nang alukin siya ng sakay ni Castro, isang kapitbahay at dating school bus driver.
Dinukot niya si Berry at ikinulong sa kanyang bahay sa 2207 Seymour Avenue. Sa loob ng bahay, naroon na si Michelle Knight na bihag na mula pa noong 2002. Noong 2004, dinukot naman ni Castro ang ikatlong biktima na si Gina De Jesus. Habang nakakulong, nanganak si Berry sa isang anak na babae, si Jocelyn noong 2006. Kinumpirma ng DNA na si Castro ang ama. Pumanaw naman ang ina ni Berry noong 2006 nang hindi nalalaman na buhay pa ang kanyang anak. Noong May 6, 2013, umalis si Castro sa bahay at hindi nailak ang isa sa mga pangunahing pinto. Nakita ni Berry ang pagkakataon at itinulak ang pinto, ngunit naharang pa rin siya ng isang nakalak na storm door. Narinig ni Charles Ramsey, isang kapitbahay, ang sigaw ni Berry at tinulungan siyang sirain ang storm door. Pagkalabas, tumawag si Berry sa 911 sa isang kilala at napaka-emosyonal na tawag. Ako si Amanda Berry. Dinukot ako at nawala ako ng 10 taon at malaya na ako ngayon. Dumating agad ang mga pulis at iniligtas sina De Jesus at Knight mula sa loob ng bahay. Inaresto si Castro at kalaunan ay umamin sa 937 na kaso ng kidnapping at rape. Hinatulan siya ng habang-buhay na pagkakakulong, dagdag pa ang 1,000 taon. Ngunit natagpuan siyang patay sa kanyang selda makalipas lamang ang isang buwan. Nagsulat sina Berry at De Jesus ng memoir na pinamagatang Hope of a Memoir of Survival in Cleveland. Nagtrabaho si Berry sa isang lokal na TV station sa Cleveland bilang host ng isang segment tungkol sa mga nawawalang tao. Habang nagtatag naman si De Jesus ng isang non-profit na tumutulong sa mga pamilya na may nawawalang mahal sa buhay. Ang kaso ni J.C. Lee Dugard ay naglalahad ng kanyang pagdukot noong 1991 sa edad na 11 at ang kanyang pagkaligtas 18 taon matapos ito noong 2009. Siya ay ikinulong ni na Philip at Nancy Garrido sa isang compound sa kanilang bakuran sa California ng 2 dekada. Natapos ang pagkakakulong kay JC noong Agosto 2009 nang kumilos si Philip Garrido kasama ang kanyang mga anak na babae ng kahina-hinala sa University of California, Berkeley. Nagduda ang isang campus police officer sa kilos ni Garrido. Ang sumunod na investigasyon ay nagdala sa mga otoridad sa bahay ng mga Garrido kung saan natagpuan nila si JC at ang kanyang mga anak. Si JC ay 29 na taong gulang na noon at ang kanyang mga anak ay nailigtas at muling nakasama ang kanyang pamilya. Pumayag sina Philip at Nancy Garrido na umamin sa kanilang kasalanan noong 2011 upang hindi na kailanganin pa si Dugard at ang kanyang mga anak na magpatotoo. Hinatulan si Philip ng 431 taon sa kulungan at si Nancy naman ay 36 taon hanggang habang buhay. Binayaran ng estado ng California si JC ng $20 million bilang kabayaran sa paulit-ulit na pagkukulang ng parole agents na mahanap siya ng mas maaga. Mula noon, nagsulat si JC ng memoir tungkol sa kanyang karanasan na pinamagatang A Stolen Life. Nagtrabaho siya sa pagpapagaling mula sa trauma at naging tagapagtanggol para sa ibang biktima. Ang lahat ng 3 kaso ay nagpapakita ng matagal na pagkakakulong at trauma sa biktima. Ang mga biktima ay nakatakas o nailigtas dahil sa pagkakataon, tulong ng iba o pagkakamali ng mga kidnapper. Ang mga perpetrators ay nahatulan, ngunit ang pinsala at trauma sa biktima ay nananatiling malaki. Ang mga survivor na sina Fusa Cusano, Amanda Berry at J.C. Lee Dugard ay naging tagapagsalita at advocate na nagbabahagi ng kanilang karanasan sa pamamagitan ng memoir o advocacy work na naglalaong makatulong sa iba pang naging biktima ng mga karahasan. Maraming salamat sa panonood dito sa aking channel. Kung nagustuhan mo ang aking video, maaaring magkomento sa ating comment section at huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-on ang notification bell.